Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Saluhan ang kaligtasan.
Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan mula sa Diyos na Ama at ng Panginoong Jesucristo na way sumainyo. At sumayo rin. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapanalig. Ganda kayo, Father. Magandang araw din naman po sa lahat ng mga kapanalig natin na wala ngayon sa ating bansa. Naway patuloy kayong nakadama ng kagandahang loob ng Diyos. Patuloy tayong magpasalamat sa Kanyang salita na palaging nagpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos na nagkakaloob sa atin ng buhay. Lahat ng biyaya, kahit mga mumunting biyaya, may nito. Sa misang ito, special pa rin natin na intensyon ang dalangin para sa mga kapanalig natin na mga may sakit, mga kapanalig natin na nawala ng trabaho, mga kapanalig natin na nawala ng gana sa buhay. Naway sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sila ay patuloy na umasa sapagkat ang pag-asa sa Kanya ay hindi bumibigo sa mga umaasa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang
at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entambladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anapat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika nina Nehemias at Esdra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak na nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita na may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahak ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita na may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin ay iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatlot kahatulan. Kapag siya'y ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom
ng isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba itong bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makikinig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturi na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ng mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari maihina, ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng hinggit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng inggitan at salip ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo nang ang lahat, ang iisang katawan ni Kristo, at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan. Una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. Naglalagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, mapaggaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita.
Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan niyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Nung panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan gaya ng kanyang nakagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumilig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumas sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hiniran niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang paglilingtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Natupad ngayon, sa English sinasabi, Today, the Word of God has been fulfilled. Mga kapanalig, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa araw po na ito, sa linggong ito, ikatlong linggo ng karaniwang panahon, ay pinagdiwang po natin ang National Word of God Sunday. Word of God Sunday. Actually, hindi ko alam paano ito isinalin sa Tagalog. Siguro, linggo ng salita ng Diyos o linggo ng banal na kasulatan. At napakahalaga para sa atin ang salita ng Diyos dahil ito yung pinakagabay natin. Di po ba? Ewan ko lang kung mahal niyo pa ang salita ng Diyos. Kasi kapag nagmimisa ako, alam niyo po ano yung nakapapanghina ng loob ko at medyo nadidistract ako tuwing nagmimisa ako kapag napapansin ko na ang isang tao o ang mga taong nagsisimba na tumitingin sa kanilang mga relo. Pag tumingin sa relo, sabi ko hindi na nila gusto yung sinasabi ko. Hindi ko alam kung hindi nila nagustuhan or baka hindi ako maganda magpahayag ng salita ng Diyos. Whatever is the reason, sana mga kapanalig, kapag nagsisimba ka, huwag mo namang madaliin ang ating Panginoon. Huwag mo bigyan naman ng timer ang Panginoon kasi kapag tayo'y humihiling sa Kanya, gusto natin buhos-buhos ang biyaya, gusto natin siksik-liglig at umaapaw. Pero kapag tayo, si Father, ang haba ng homily, kailan pa kaya matatapos si Padre? So yun, totoo yun. Ako talaga kinakabahan. Yung iba natutulog ko, ano kaya ang sinabi ko? Baka kulang pa yung sinasabi ko. Pero mga kapanalig, totoo nga naman, minsan talaga, kaming mga pare ay may kahinaan din. Sabi nga ni Papa Francisco, sabi niya, sa kanyang pagdeklara ng Word of God Sunday, sabi niya, patawad minsan mga kapanalig, mga kapatid, dahil minsan, para kaming nagbibigay sa inyo ng pangaral na hindi naman tumatalab sa inyong mga puso. Kaya ipanalangin nyo kami mga parin ninyo, ipanalangin nyo kami mga ministro, mga obispo o kahit na sino nagpapahayag ng salita ng Diyos upang mas tumalab sa inyong mga puso't isipan ang salita ng Diyos. Kasi sabihin ng iba, hindi naman buhay ni Kristo yung pinag-usapan ni Father. Ang pinag-uusapan naman niya, buhay naman niya yan. So, pasensya na po minsan sa ganon, pero sinisikap namin lagi na maipadala sa inyo ang salita ng Diyos. Huwag lang kayong tumingin ng inyong relo kasi si Father ay kinakabahan at si Father ay nadidistract kapag ginagawa niyo na ang pagtingin sa inyong mga relo. Mga kapanalig, kung titingnan natin, sinasabi kasi ng iba sa atin, mahal ko ang Diyos.
for the last 2 weeks, palagi kong topic itong salita ng Diyos at pagmamahal sa Diyos. For the last 2 weeks, palagi kong hinahamon ang mga tao, tunay ka bang nagmamahal sa Diyos? Kayo po dito ba mga kasamahan ko, mahal niyo ba ang Diyos? Kayo po dito nasa sa ating kapilya dito sa ating himpilan ngayon, nagmamahal ba kayo sa Diyos? Oo po daw, sabi nila, kayo po mga nakapakinig at nanonood, mahal niyo po ba ang Diyos? Kung mahal niyo ang Diyos, dapat huwag kayong magsawa at dapat huwag niyo sabing boring naman makakinig sa salita ng Diyos. Dahil ang tunay na nagmamahal, paulit-ulit ko sinasabi siguro sa mga sumusunod sa akin sa aking mga misa, kahit dito sa Radio Veritas, palagi kong sinasabi na kapag nagmamahal ka, dapat marunong ka maglaan ng panahon, oras. Kasi kung wala kang oras, hindi totoo ang iyong pagmamahal. Di po ba? Yun, sino ba dito mga in love? Ewan ko lang dito yung mga kasamahan ko sa studio na in love na kayo. Kayo po ba nai-in love na? Kung nai-in love kayo, napakahalaga na marunong ka maglaan ng oras. Kasi kapag minamadali mo ang sinasabi mong mahal mo, ibig sabihin, kasinungalingan o kulang ang pagmamahal na meron ka. Ganon din sa salita ng Diyos. Isang oras na nga lang yon, parang pinagkakaitan pa natin ang Diyos. Kaya mga kapanalig sa araw na ito, ating titingnan ang salita ng Diyos kung bakit kailangan nating mahalin ang mga salitang ito. Tingnan muna natin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Nehemias. Si Nehemias ay nagsulat tungkol sa karanasan ng mga Israelita. At ang karanasan na iyon ay nagpapahiwatig tungkol sa pananabik ng mga Israelita na makinig. Imagine, siguro mula madaling araw, 5:00 ng umaga hanggang tanghali, nakapakinig lang sila sa salita ng Diyos. Ewan ko lang kung kaya nyo yun. Kaya po ba natin? Para ang hirap makapakinig na mula madaling araw hanggang 12:00 ng tanghali. Napakahirap. Pero bakit kinaya nila at ginusto nila at nananabik sila makapakinig sa salita ng Diyos? Dahil sila'y galing sa pananakop at dahil sila'y sinakop at dahil sila'y galing sa ibang bansa ng mga mananakop. No? Nung sila'y sinakop, tingin nila, ramdam nila na parang nawalan kami ng Diyos. Parang pinabayaan kami ng Diyos dahil kami nagtaksil sa Diyos. Kaya nung sila'y pinagkalooban muli ng kalayaan at pinabalik sa kanilang lupang sinilangan, sila'y nakinig ng lubusan na hindi nagsawa sa ating Panginoon. Ikaw kapanalig, kayo mga kapanalig kung nakapakinig ngayon at nanonood ngayon, kayo po ba ay nakapakinig sa salita ng Diyos? Ang hamon sa atin ni Papa Francisco, sabi niya, at least if you could not read a lot, at least read a few passages from the Bible. Sabi niya, more specific, sabi niya, dahil po ang Ebanghelyo ni San Lucas ay ang Ebanghelyo ng awa, magbasa kayo kahit 1, 2 o 3 linya ng kanyang Ebanghelyo upang mas makilala nyo ang Diyos at mas mararamdaman ninyo ang kanyang pagmamahal. Kaya nga sa Jesus ngayon sa kanyang unang araw na paggawa ng kanyang gawaing pangkaligtasan ay pinahayag niya ang mga salita galing sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi dito, nung binuksan niya ang aklat, sinabi dito, sumasa sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Tinanggap niya, inangkin niya ng kanya, sapagkat siya ay hinirang upang mangaral sa mga dukha ng mabuting balita. Napakahalaga kay Jesus ang magpahayag ng mabuting balita. Ano ba ang mabuting balita? Palagi natin iniisip yun, what is the kingdom of God? Ano ba yung good news? You know what? The very reason why sometimes kung bakit tayo ay nagsasawang makapakinig sa salita ng Diyos ay dahil ginagawa nating lecture, ginagawa nating parang subject, ginagawa natin parang nasa classroom tayo kapag nakapakinig tayo sa salita ng Diyos. Bakit hindi natin ginagawa at binabasa yung karugtong ng Ebanghelyo na ito? Sinabi dito, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Kapag gawin mo na magpalaya ka sa mga nabibihag, mas mararamdaman ng tao ang presensya ng Diyos. Kayo po ba'y nagpapalaya? Padre, hindi naman po kami nananakop Matagal na tayong nananakop minsan at hindi nagpapalaya. Paano? Hindi tayo nagpapatawad. Hindi natin kinakausap. Kapag hindi mo kinakausap ang kapatid mo, kapag hindi mo niningitian yung kapatid mo o mga kaibigan mo,
para mo silang kinulong dahil parang hindi kayo nagkikita. No? Mas masakit yun kasi nakakulong ka at nakabigis ang iyong mga kamay. Yung hindi ka kausapin, napakasakit. Pero para kay Jesus, sabi ni Propeta Isaías, ang langit at ang mabuting balita ay nangangahulugan na ang mga bihag ay palalayain. Alisin na natin sa mga puso natin yung galit na iyan, yung inggit na iyan, yung puot na iyan, upang makita ng iba na buhay nga ang Diyos sa iyo. Kasi mahirap magpahayag ng salita ng Diyos, pero hindi tayo nakakapagpatawad. Sabi pa ni Propeta Isaías, at ang bulag ay makakakita. No? Paano makakakita? Sabi, Father, hindi naman ako bulag. Hindi ka nga bulag, pero hindi ka tumitingin sa mga dapat tingnan. Hindi ka nakakatulong sa iyong kapwa. Hindi ka nakakakita ng mga taong nangangailangan. Nagbubulag-bulagan ka. At ito yung mas mahirap na kabulagan, pagkabulag, kumpara sa literal na bulag. Sinabi pa ng Propeta Isaías, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang paglilingtas na gagawin ng Panginoon. Kung nagtatanong ka ulit, ano po ba ang kaharian ng Diyos? Ito yung mga iyon, pagpapalaya, pagpapagaling, pagbubukas ng mga mata, pagpapakain, pagdalaw sa mga may sakit, at paggawa ng kahit na anumang kabutihan. Dahil kahit gaano ka kagaling magsalita, kapag wala ka sa gawa at hindi mo tinutularan at sinusundan ng ating Panginoon, ay hindi ka makakaparamdam ng langit sa iyong kapwa. Kaya mga kapanalig, sana po, wag lang po natin gawin, ma-memorize natin, sauluhin natin yung salita ng Diyos. Mas maganda gawin natin, isabuhay natin upang mas mararamdaman ng iba na ang Diyos ay buhay na buhay nga sa atin. Alam niyo po, ang unang mga salitang sinabi ng Panginoon nung siya nag-umpisa ng kanyang pagpapahayag ng salita ng kaharian ng Diyos, ito sa dulo, sinabi dito, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang mga bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Natupad ngayon. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay palaging bago, palaging, sabi natin sa English, fresh, making fresh, making alive the Word of God, kung gagawin natin palagi ang mga senyales o tanda ng kaharian ng Diyos. Kaya mga kapanalig, sa aking pagwawakas na aking pagbabahagi, naway patuloy natin gawing palaging bago, palaging ngayon, palaging today. Sa English na sinasabi natin, buhay ang salita ng Diyos. Magpakain ka, magpatawad ka, magpalaya ka, at huwag kang matakot makibahagi sa katawan ng Diyos. Dahil kahit ano ka man, kahit gaano man kamunti ang inyong ginagampanan, kapag ito'y ginagawa mo dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at iyong kapwa, ay kabahagi ka ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, sa ating pagpapatuloy na banal na misa, patuloy natin sanang tingnan kung saan tayo nagkulang at kung paano natin maiparating at maipadama sa ating kapwa na buhay na at tunay ang ating Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kanyang ginagawa. Magsitay po ang lahat ang ating pahayag, ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoroonan ng mayumao, na may 3 araw na buhay mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tayong tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ng lahat ng taong may mabuting kalooban, idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangang laman ng ating mga puso. Ating sambitin, Panginoon, salita mo'y aming lakas. Panginoon, salita mo ay aming lakas. Para sa simbahang Katolika, na siyang natatanging mag-anak ng Diyos sa lupa, naway patuloy siyang
manatiling mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga pangaral ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salta mo'y aming lakas. Para sa Santo Papa, ating obispo, at lahat ng iba pang mga pinunong espiritual, naway magbunga ng pangmatagalang tagumpay ang kanilang patuloy na pagsisikap sa pagtatatag ng isang kabihasnan ng buhay, pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, salta mo'y aming lakas. Para sa mga katulong sa pagtataguyod ng Biblia, naway matagumpay nilang mapatnubayan ang lahat ng Katoliko upang pahalagahan ang salita ng Diyos at isabuhay ang mensahe nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salta mo'y aming lakas. Para sa mga kasapi ng iba't ibang grupo at samahang Kristiyano, naway malampasan ng kanilang pag-ibig sa Biblia ang lahat ng pagkakahati-hati at manumbalik nawa ang pagkakaisang idinalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salta mo'y aming lakas. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mag-anak, naway sa kanilang malugod na pagtugon sa pang-anyaya ni Jesus na sila'y maging mga disipulo niya, sila'y maging tagapaghatid ng mabuting balita sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, salta mo'y aming lakas. Para sa ating lahat, naway ang katuruan ni Jesus ay mag-udyok sa ating mas palawigin pa ang pagtulong natin sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, salta mo'y aming lakas. Salamat po, Panginoon, sa kaloob mong banal na kasulatan at sa pamamatnubay nito sa amin. Tulutan mong mamuhay kaming alinsunod sa mensahe nito hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagkakala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inong tanggapin. Puso namin hihingayin pagkakala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong sabayan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan naman irito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Noong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming kanan. Noong Jesus, aming mahal, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian at ang buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, kasama sina San Luis Maria ng Montfort, San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po'y tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin sama. Sabay-sabay po natin itong sambitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan sa amin ang kaharian mo. Salamin, bigyan mo po kami ngayon. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahulog sa tukso, at mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyat at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalang sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalang sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga asalang sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito sa Hesukristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katatuhanan. O Birhen ng Katatuhanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyo anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pagkikinig-salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katatuhanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga patalastas po, ating ipahayag ang buhay at pag-ibig ni Kristo sa banal na Eucharistia sa bawat hakbang ng ating pananampalataya. Maging Veritas Eucharistic Advocate po at dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8-925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa numero 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Alia Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Patnubayan nawa kayo ng salita ng Diyos sa landas ng tunay na Kristiyanong pamumuhay. Amen. Iligtas nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng panganib at magtagumpay nawa kayo sa inyong mga gawain. Amen. Iadya nawa niya kayo sa lahat ng alalahanin at tibayan ng inyong mga kalooban sa kanyang pagmamahal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang paggaling at habag, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.